May mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa na siyang dahilan kung bakit nananatili kang mahirap. Kung hindi mo ito mababago at maiiwasan, panigurado sa next year, 5 years from now, or even hanggang mamatay ka ay maghihirap ka pa rin. So ano ba ang 8 dapat iwasan para hindi manatiling mahirap? Masakit na katotohanan pero maraming tao ang hindi kayang iwasan yung number 6. Kaya walang pagbabago sa kanilang buhay. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, iwasang madistract ka agad. Sa mundo natin ngayon, napakaraming distractions. Pagkagising mo pa nga lang, distracted ka na sa social media. Distracted ka na sa mobile games. Distracted ka na sa sports at sa latest sa mga chika. Pero what if yung oras na distracted ka, gamitin mo para magkaroon ka ng progress sa buhay? Para mas matuto ka, para mag-improve ka, or gamitin mo ito para makapag-build and create ng something na valuable sa mundo. Diba mas maganda yun? Diba mas nakaka-proud yun na gawin? At para di ka distracted lagi, importante na magkaroon ka ng good habits, meron kang clear goals, dapat meron kang daily routine, at listahan na kailangan mong gawin araw-araw para malayo yung utak mo sa mga distractions na pampabagal lang at nagpapahirap sa'yo lalo. Number 2, iwasang maging go with the flow. Hindi laging maganda ang resulta ng go with the flow na mindset. Ayon sa research na isang uri ito ng defense mechanism kung saan nagiging passive ka. Gusto mo na lang na ibang tao yung magdikta ng kapalaran mo kasi nga gusto mo ng easy way sa buhay. Hindi naman masama na maging carefree at maging easygoing na tao. Pero kung wala kang balance between taking control of your life at pagiging responsible, for sure na maghihirap ka kasi marami kang opportunity na malalagpasan. Go with the flow ka lang kaya hindi mo na napapansin papunta ka na pala sa bangin. Kulang ka sa direksyon sa buhay. Hindi mo na makontrol yung finances mo kasi nga madali kang madala sa mga sales tactic. Madali kang mauto na mga trending at hype ngayon. Hindi mo na rin nasusubukang i-grab yung mga opportunity na dumarating sa'yo at posibleng magpayaman kasi masyado kang passive at pabangabang lang sa mangyayari sa buhay mo. Kung ayaw mo makontrol ng iba, dapat ikaw ang kumontrol ng buhay mo. Dapat meron kang effort at intention na yumaman. Huwag kang papatangay lang. Sabi nga sa quote, don't wait for something to happen. Make it happen. Number 3, iwasang magsettle for less. Kaya hindi ka umasenso kasi nagsisettle ka lagi for less. Lagi mong ina-underestimate ang iyong sarili at sarili mong potensyal na mas lumaki pa ang sahod, na kaya mo palang magnegosyo, kaya mo pala na matuto ng bagong skills at iba pa. Importante na huwag kang mahiya o ma-down kasi galing ka sa hirap. Dapat na mag-aim ka lagi for excellence at greatness in life. Kaya ganyan din ang nangyayari sa'yo kasi nga natanggap na ng sarili mo na pang less ka lang. So ang blessings at opportunities na dumadating sa'yo ay for less lang din. Learn to dream big pero it's okay to start small. Marami namang nag-start sa zero pero masenso naman at yumaman. Ikaw na galing sa baba, pwede ka ring umangat kung gugustuhin mo lang din. Iwasan mong lagyan ng harang yung kaya mo pang maabot. Magugulat ka na lang once na mag-iba yung mindset mo na kaya mo palang maka-achieve ng malulupit na bagay at magkaroon ng amazing accomplishments in life. Kaya okay lang maging ambitious. Okay lang na mataas ang pangarap. Huwag mong intindihin yung sinasabi ng iba sa'yo. Kasi maraming tao na gustong hilahin ka lang pababa. Maraming tao na ida-down ka kasi sila yung mga tao na sinukuan yung pangarap nila sa buhay. Gusto ka pa nilang idamay. Kaya importante, manatiling humble ka pa rin pero ginagalawan mo lagi yung mga goals mo para umasenso ka sa buhay. Number 4, iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Napakadali nang makita ang buhay ng ibang tao sa panahon natin ngayon. Isang pindot mo lang, makikita mo na yung public life ng ibang tao at ng mga artista. Pero kahit sobrang accessible ng information ngayon, dapat iwasan mo na laging ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kasi may times na kakakumpara mo sa kanila, nalilimutan mo na magaling ka rin. Kaya may times na nalulungkot ka, nadadown, at di mo napapansin na kakatingin mo sa iba, bumabagal ka lang sa pag-asenso mo.
Importante na maging totoo ka lang sa sarili mo at dapat maintindihan ng bawat tao ay may kanya-kanyang paraan kung paano sila naging successful. Hindi naman pwedeng dahil yumaman si Pedro sa grocery store, ikaw rin yayaman sa ganung negosyo. Mas maganda na ma-inspire ka na lang sa kwento ng iba imbis na mainggit at maliitin ang sarili mong kakayahan kasi wala ka pa sa level nila. Kaya i-embrace mo lang yung uniqueness mo, yung strengths mo, skills at sariling experiences. Mag-focus ka pa sa growth mo at sa progress na ginagawa mo kasi dun ka aasenso. Hindi ka naman aasenso sa kakatingin at kakakumpara ng buhay ng may buhay. Number 5, iwasang tumagal sa toxic people. Kapag surrounded ka ng mga toxic people or toxic yung karelasyon mo, dyan ka lalong maghihirap. Kasi nga kada may gagawin ka or may plano ka, lagi silang kontra, lagi silang negative. Parang ayaw kanilang umasenso sa buhay. Sila yung mga dream killers na tao. Sila yung dahilan kung bakit ka mentally at emotionally drained. Kaya kung gusto mong magkaroon ng growth at pagbabago, dapat alisin mo muna sa buhay mo yung mga taong ganito at gumawa ka ng paraan para yung mga tao na kasama mo ay mga individual na positive, may kaparehas mong pangarap at gusto ring umasenso. Kasi sila yung mga tao na susuporta sa journey mo at magpapalabas ng best version ng sarili mo. Kung nasa best version ka, mas mabilis yung growth mo. Mas madaling malalagpasan ng mga challenges at mag-grab yung mga opportunities na magpapabago sa iyong buhay. Number 6, iwasang ma-stuck na lang. Yung pagyaman at growth, lagi siyang nasa labas ng comfort zone mo. Kaya dapat willing ka na tanggapin yung mga challenges, dapat willing kang matuto, mag-improve at malagpasan pa yung mga boundaries na inakala mong hanggang dun ka lang. Sobrang daling matrap sa comfort zone kasi safe ka. Kasi madali pero hindi mo papansin na nalilimitahan yung mga kaya mo pang mabot para sa sarili at sa buhay. At once na lumabas ka sa safe zone mo, maobliga ka na galingan, mas matututo ka, mas dadami yung experiences at skills na meron ka ngayon. Doon ka naman talaga gagaling at aasenso sa mga bagay na nahihirapan ka at na-challenge. Imbis na iniiwasan mo lang dahil nakakulong ka sa kahon mo. Iwasan mo rin na ma-stuck sa nakaraan na puro ka panghihinayang at puro ka what ifs. What if mayaman kami? What if iba yung course ko? What if iba yung trabaho ko? What if matalino ako? And so on. Dapat yung past magsilbing teacher mo na may baong lesson na magagamit mo sa present times at sa future. Hindi siya yung past na binabalikan mo para malungkot ka lang, na para ma-down ka lalo, na lalong ma-stop yung growth at potential mo. Nangyari nang nangyari, hindi mo na kayang bumalik sa nakaraan unless may time machine ka. Gamitin mo lang ito as wisdom at lesson sa mga pagkakamali na nagawa mo sa buhay. Hindi pa naman huli ang lahat. As long as humihinga ka, as long as nabubuhay ka pa, kaya mo pang umasenso. Hindi yun nakadepende sa mga ginawa mo at nangyari sa'yo sa past. Maraming yumaman na sobrang sira ang childhood. Merong mga broken family. Merong sobrang hirap. Merong yumaman kahit may pamilya na. Meron din kahit may sakit. At kahit senior citizen na, yumaman pa rin. Huwag mo laging i-blame sa nakaraan yung magiging ikaw sa kasalukuyan. May kakayahan kang baguhin yung magiging takbo ng buhay mo base sa mga decisions at actions na ginagawa mo ngayon. Number 7, iwasang maging irresponsable. Kung gusto mo pang yumaman, dapat maging responsable ka sa mga actions mo, whether negative man yan o positive na actions. Kailangan meron kang accountability sa mga ginagawa mo. Kung accountable ka sa mga nangyayari sa'yo, mas makapag-reflect ka at mas mag-improve mo pa yung sarili mo. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ka healthy. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ka nag-improve. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ka yumayaman. Hindi ito laging kasalanan ng ibang tao, ng Diyos o ng gobyerno. Take responsibility sa mga ginagawa mo para next time alam mo na yung kailangan mong gawin. Alam mo na ang kailangan mong baguhin. Alam mo na yung tamang desisyon na magpapausad sa buhay mo. Sabi nga nila na hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, ngunit kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Dahil nga hindi ka naging responsable sa buhay mo. Hindi mo sinubukan na magpursige para umasenso. Choice mo rin naman yan. Hindi porket lumaki ka sa hirap, hahayaan mo na lang na maging ganun na din ang mangyayari sa buhay mo at sa future na pamilya mo. Binigyan ka ng talino, lakas at oras para gamitin ito sa tama para makuha ang pangarap mo at hindi para makontento sa buhay na meron ka na ngayon. Magbabago ang takbo ng buhay mo kung responsable kang tao.
Bago number 8, quick recap tayo ng dapat iwasan para hindi manatiling mahirap. Number 1, iwasang madistract agad. Number 2, iwasang maging go with the flow. Number 3, iwasang magsettle for less. Number 4, iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Number 5, iwasang tumagal sa toxic people. Number 6, iwasang ma-stuck na lang. Number 7, iwasang maging irresponsable. At number 8, iwasang malulong sa sugal at bisyo. Ito ang trap na kailangan mong iwasan para hindi manatiling mahirap. Maraming tao ang lulong sa mga ito at alam mo na rin ang sagot. Hindi naman sila mayaman. Hindi naman masarap ang buhay nila. Sila yung mga tao na puro problema. May problema sa pera, may problema sa pamilya, minsan nagkakaproblema rin sa batas. Hindi ganito ang buhay na pinapangarap ng sino man. So bakit patuloy ka pa rin na nalululong sa mga maling gawain na ito? Kailangan mo ma-realize na hindi kailanman sugal at bisyo ang magpapayaman at magpapaasenso sa'yo. In reality, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Kaya dapat sulitin na natin. Dapat maging responsible tayo sa ating buhay at sa pamilya natin. Dapat gawin mong obligasyon na mabigyan ng sarili mo at ang pamilya mo ng matinong pamumuhay at something na ikaka-proud nila. Lahat ng changes na mangyayari sa buhay mo ay kailangan na mag-umpisa muna sa'yo. May time ka pa para magbago. Gawin mo ito ngayon.